Bilang theologian, matagal na rin po akong nakikinig sa mga tao sa laylayan. Sa Lunes hanggang Biyernes, ako'y nagtuturo sa kung saan-saan. Pero Sabado at Linggo, wala naman pong klase. Ako ay nag-volunteer sa aming parokya sa Ina ng Lupang Pangako sa Payatas. 20 years na po. Every weekend na nandito ako, kung nandito ako sa Manila. At noong 2016, isa sa mga pinakamatinding karanasan ng pamayanan namin sa Payatas ay ang war on drugs. There was a time in November, December of 2016 that we were burying 8 to 10 young men, some single, others young fathers who were killed just like that. Ang role po ng simbahan ay makinig. Kasi kami po yung unang frontliners, kumbaga. Pupunta sila sa simbahan dahil nangihingi sila ng basbas. Pupunta sila sa simbahan dahil magpapatulong sa paglibing. Hindi naman sila pupunta sa barangay captain, hindi pupunta sa dahil nandoon din galing ang mga listahan. Kaya, since that time until today, my stance as a pastor and theologian was to listen. Sabi nga ni Pope Francis, if the church is to be relevant today, it should be a listening church. Ang dami po nilang tanong, nasaan ba ang Diyos? Kinalimutan na ba po kami? Nasaan ang tigninan ng tao kung pinapatay nila ang aming mga asawa na parang baboy? Paano po magpatawad na hindi nga namin alam at walang umamin kung sinong pumatay? Ang lalalim ng mga tanong. At kailangan na maging guide ang simbahan, kaming mga theologians sa mga tanong na ito. So I see my role in this commission is to keep the listening and making sense of the lives of the victims in the questions that they pose to us. Ito po yata ang gamit ng theology. Para magpatuloy ang kanilang buhay na may kahulugan kahit na sa panahon ng victimization. To search for deep human values that has been denied to them. Human dignity, respect, freedom. Lahat po ito ay nawala sa kanila. Self-esteem. Siguro ang role ng commission ay upang ma-restore dito at ma-recover for them. Bilang educator din po naman, sana makalikha tayo ng mga pamamaraan upang maikwento natin ang talagang nangyari sa mga kabataan. Maraming mga bata sa karanasan ko sa Payatas na nakakita noong binaril ang kanilang tatay. Pero marami ding mga bata na maliliit pa at sila ay walang alam kung nasaan ang kanilang ama. Paano natin masasabi sa kanilang mga pamilya na may nangyari sa kanila? I think the Commission should also not only articulate what happened, but also memorialize the difficulty that our generation has experienced. Sabi nga ni Pope Francis sa kanyang last encyclical na Fratelli Tutti, sabi niya, we can never move forward without remembering the past. We should bear witness to the next generations, to the horrors of what happened. Ang tawag dito ay the power of collective memory. Sa tingin ko, makakatulong ang komisyon sa gawain ito. Kaya ako ay umuo sa misyon ito. Maraming salamat po, Ferdinand. Maraming salamat, Father Danny.
At ang susunod po nating ipakikilala, panlima sa ating mga commissioners, ay si Mr. Carlos or Caloy Conde, isang mamamahayag at human rights researcher na matagal ng journalist tungkol sa mga paglabag sa mga karapatang pantao at epekto ng karahasan sa ating mga komunidad. Mahalaga po ang kanyang magiging ambag sa Truth Commission dahil dala niya ang malawak na karanasan sa documentation, fact-finding, at pakikinig sa mga biktima at pamilya na matagal nang naghahanap ng katotohanan at katarungan. Malugod po nating tanggapin si Mr. Carlos Conde. Maraming salamat, Cardinal Ambo, at maraming salamat sa lahat sa pagtanggap. Isa pong karangalan sa akin na maging miyembro ng komisyon na to at ipapaliwanag ko maya-maya kung bakit. Pero may mga, para sa akin kasi personal itong journey na ito na humantong dito sa pagiging membro ko ng komisyon. Marami sa inyo nakakaalam na kasi pareho tayo nakahanap buhay for a long time. Ang trabaho ko sa media mula noon pa, late 1990s, ay halos nakasentro sa human rights. At mula noong taong 1999 o 2000, kasama na ng buhay ko ang extrajudicial killing. Bilang isang reporter sa Davao nung kasagsagan ng Davao Death Squad hanggang ngayon. Kaya personal sa akin itong mission na to. Nung umalis ako sa media at naging human rights watch researcher ng halos 14 na taon, puro rin extrajudicial killing ang nakatutok sa akin dahil nga naging presidente nga si Rodrigo Duterte. At sa mga panahon na yun, nabanggit kanina yung mga dokumentasyon na nagawa ko, ambag lang yun. Marami sa mga kasamahan natin sa media, marami sa mga human rights defenders, ang mas may mahalagang ambag sa pagdodokumento ng mga pag-violate ng human rights itong nakaraang ilang dekada. At dito ko gustong bigyang pugay ang naging papel ng media sa lahat ng ito mula pa noong 2016 nung nagsimula ang war on drugs. Dahil kung wala ang media ng mga panahon na yun, ang media na naging partner ng mga human rights organization, human rights defenders na kagaya ko, sa pagdokumento, pagsaliksik sa mga nangyayari, mahihirapan ang human rights community na idokumento ang lahat nito. Tingin ko, masasabi ko ngayon, kung walang naging papel ang marami sa inyo sa pagdokumento ng mga nangyari mula noong 2016, wala tayo dito ngayon. Isang malaking karangalan sa akin na marami sa inyo ay nandito ngayon na hanggang ngayon sulatan pa. Marami sa inyo ngayon dito ba? Katabi nyo ngayon. Kino-over ang drug war nito. Kaya talagang nalugmok sa lungkot. Hanggang ngayon, sa pangit ko na sumatan pa, hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa kanila yung trauma na dulot ng kahasa na ito. Imagine niyo na lang yung mga pamilya na nabiktima ng drug war. Kaya sabi ko sa inyo, personal sa akin itong pagiging commissioner ko ngayon dito. At isang napakalaking karangalan sa akin na nandito ngayon. In fact, nung pinukulit ako ng mga taong simbahan, mga kasama ni Cardinal Ambo na lumahok dito, lagi ko sila binibiro, ano ba kayo, nag-retiro na ako wala na ako dyan. Pero siyempre, nanaig sila, kaya andito tayo ngayon. Pero mahalaga, naniniwala ako na mahalaga ang Truth Commission na ito. Dahil ang katotohanan ay hindi lamang para sa kasaysayan, ito ay para na rin sa dignidad ng mga tao. Pananagutan ng mga institusyon at paghilom ng ating bayan. Hindi lang yung mga kasama natin sa media, yung mga kapitbahay natin, yung mga kapatid natin na natukang.
Umaasa po ako na sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng maingat, tapat, at makataong dokumentasyon at pakikinig, makakatulong tayong mabigyan ng boses ang mga matagal nang hindi naririnig. Salamat po ng marami. Maraming salamat, Kaloy Conde. At alam mo, papasalamat din ako na nirecognize mo ang malaking papel ng mga mamamahayag na katulad mo sa pagdokumento sa katotohanan. Alam niyo po, meron akong publishing group. Ang grupo namin, we call ourselves the Storyteller Society Incorporated. And isa sa mga nilayon sana namin na gawing proyekto ay ma-interview ang mga journalists na nag-document ng maraming kaso, lalo na sa aking diocese, Caloocan, Malabon at Navotas. Sinimulan namin ang pag-interview at alam nyo, we could not get ourselves to publish it because just listening to them was so heartbreaking. Na sila mismo, I realized, ang journalist, tao din, that they are as wounded as the people they are covering. Parang ang hirap siguro mag-distance, ano? And I can only imagine kung nakapag-debrief na ang marami sa inyo after those nightmarish years. Huwag kayo mag-alala, kasama kayo sa kakausapin namin. Kung kailangan nyo ikwento ang kwento ninyo, please don't hesitate to take part in the truth-telling. Ano po? We call it truth and reconciliation. Pero walang reconciliation kung di mo na ma-establish yung truth. Kasi alam niyo po sa simbahan, may 4 na sangkap ang reconciliation. Confession, contrition, penance, absolution. Confession, pag-amin. Hindi lang nung mali na ginawa, kundi yung tama na dapat ginawa na hindi ginawa. We call them sins of omission. Kaya marami sa ating mga kababayan became enablers of the killing dahil lang sa pagtahimik. Kahit yung mga kapitbahay na nakasaksi, nanlaban di umano pero nakitang pinatay in cold blood, sa pare, pumupunta upang mangumpisal. Bakit? Kasi hindi nila may payag sa publiko na natatakot para sa buhay nila. Kaya, ito po ay, this is catharsis na para opportunity for a catharsis for our country para ma-restore naman natin ang dignidad natin bilang sa bansa. I find it significant that we're doing this 2 days after Pope Leo published an encyclical entitled Magnifica Humanitas, a magnificent humanity. And I think ito rin ang diwa na gumagabay sa atin. Marangal, likas na marangal ang ating pagkatao. Huwag nating hahayaan ito na maging biktima ng mga maling naratibo na hindi makatao, na magsasabing ang tukhang ay pro-life at pro-human rights. Mabubulaanan ito ng mga kwentong maririnig nila sa mga biktima, ng kaanak mismo ng mga biktima natin. Tuloy mo, Aloy? Okay. Yes. Judge Pangalangan, please take us through the objectives, activities of the Commission. Thank you so much, Cardinal. As you can see, the Cardinal has brought together the members of the Commission, called upon us to bring our respective field of expertise and experience to the work of the Commission. If I may just briefly go down the list in the sequence in which we are seated. Dr. Fortun has a unique contribution to human rights advocacy in the Philippines. You know, there can be many advocates, but it's Dr. Fortun who can put it on firm scientific footing. And
In fact, in our discussions, I was amazed that autopsy reports pala, Dr. Fortune, can either document the truth or can be used, can be manipulated to hide the truth. And so it is through her work that we can, bring science into the work of affirming our fundamental humanity. For Dr. Al, Fortes has had extensive experience in truth commissions in war-torn places all over the world. And it is our hope and our confidence that Al can help guide us so that we can learn from the experiences of the other commissions all over the world, including, as the Cardinal mentioned, in war-torn, the ordeal that Rwanda went through during the genocide part of their history. And of course, we just heard from Kaloy. And Kaloy, when it comes to human rights documentation, Kaloy comes with the with the assurance of the highest levels of reliability and fairness in that reporting. If you just look at Kaloy's record, he spent more than a decade with the New York Times, a decade as well with Human Rights Watch. These are entities which have been engaged in responsible, balanced reporting on human rights situations, and in Carlos' experience here in the Philippines. And right beside me is Father Danny, who has, I discovered in our conversations, who was, a priest who has actually lived in Payatas, who has lived the faith in the slums and in the vulnerable communities. So we bring our own respective experiences to our work. Now, in my direct response to the Cardinal, we will, to establish the truth, we will hear from the victims themselves, direct testimony from the victims. We will hold hearings. This will be public in character, and we hope you can be there to witness their testimony and share it with the public. In our experience at the ICC, we cannot hold hearings for each and every witness, each and every victim. These are mass atrocity crimes, dealing with thousands of victims. It will be a forever kind of thing if we have to hear everyone. So we will identify the witnesses who will testify before us. We will receive the truth, the stories of the other victims, of the other witnesses, if necessary in writing or through private conversations, depending on the condition of the victim, of the witness, their vulnerability, and also, of course, their fears for their own safety. So, yun po yung batayan ng truth na i-record namin sa commission. First-hand testimony from the people who were right there when it happened. So we will hear from victims, survivors, their affected families, the representatives of their communities. Well, it is our hope, and when the Cardinal spoke of reconciliation, that there are repentant members of our police forces who might wish to step forward. Well, of course, for the commissioners, we still have to figure out how we can hear them in a safe manner for them. But it is our hope that we can reach out more widely beyond the victims and the affected families, and involve also members of the police forces and government who took part in the so-called war on drugs. Okay, the output. We will have periodic reports. We will fully document the testimony of the witnesses and the victims. We will put them together. We will have periodic records of these reports. We will, in the end, come out with the report of the Truth Commission on what happened during the almost 1 decade of the war on drugs. It is also our goal to identify the institutional weaknesses
paano po ito nangyari? Because the historical record will show that these things happen because everybody looked the other way. It is almost a conspiracy of silence among government entities that enabled those who carried out the war on drugs to have their way and extract such an immense human toll on our people. So in the end, it is our hope that our report will help the victims heal, will help our society recover from the episode of the war on drugs, and of course ensure that it will not happen again. Maraming salamat, Judge. At ngayon po, dahil pakikiusapan ko po si Kaloy, dahil siya ay isang mamamahayag na siya ang mag-facilitate sa Q&A part with sa mga kapwa niya mamamahayag ngayon. So the floor is now open for your questions.